Hey, what's up? Go fam! Alright, so eto na po yung mais. Shout out sa may-ari ng mais, ang pogi mo talaga. Ayun, so okay. So natapos na natin from V1 to V12 stage, go fam. So after nun ay papasok na tayo sa VT or yung tasseling. Siyempre pupunta na tayo sa reproductive stage. Yung ating yugtong ito, ayun, nakita nyo yung tassel, go fam. Ayan, dyan nanggagaling yung pollen. Go fam, ayun kita nyo ba? Ayun yan yon, dyan nanggagaling yung mga pollen, go fam. At kasabay niyan ay syempre lalabas na rin yung ating ear. Hindi ko alam kung bakit naging ear, go fam itong corn ear. Ayan yan, dyan siya lalabas, go fam. Kaya makita nyo, go fam, pag mataba yung stem, generally malaki din yung bunga. Yun. Ayan meron pa isa. Ayan So kasabay nito, go fam, after lumabas niyan, syempre, lalabas din yung kanyang silk. Go fam, yung silking na tinatawag. So, check natin. Tara, hanap tayo na may silk. So, usually, pag 55 days, go fam, mag-i-start ng mamulaklak or magtassel. So, yun, eto. May silk na rin, go fam. So, yung pollen natin, dun sa tassel, okay, yan, malalaglag yan, papunta dito. Yan, sa silk. So, kung mapapansin nyo, go fam, yung book na, hindi ko alam kung anong tawag sa inyo yan. Pero sa amin dito, masagwa So, bawat book niyan, go fam, nire-represent niyan yung isang butil. So, dapat ma-fertilize yan para mabuo yung kanyang grain. Okay, so napaka-importante itong yugtong to, go fam. Very crucial na dapat madami kang, hindi naman madami, may moist ang iyong lupa, enough na tubig ang lupa. Kasi pag na-dry itong silk na to, go fam, kahit na pumunta dyan yung pollen, is hindi siya ma-fertilize. Yun. So, hindi pwedeng ma-drought. So, very sensitive sa stress pag mga ganitong stage, go fam. Yan, kasi nasa reproductive stage din. So, parang pagbabae din pag nabuntis, go fam, di ba? Siyempre. So, ayan. So, makita nyo, meron pang isa. So, lalabas din yan eventually. So, yun. So, ganda na. Presyo na lang ang hindi maganda.